Saan nga ba nag-i-stay ang ink pag nagpatattoo tayo? So sabay-sabay natin pag-aralan mga lods kung ano nga ba, kung saan nga pupunta ang ink at kung paano siya pumapasok sa balat. So ayun, paano nga ba pumapasok ang ink sa ating mga balat? So ang ating po mga balat may tatlong layers mga lods. So tinatawag silang epidermis, dermis, and hypodermis. So gamit ang isang tattoo machine, dinideliver ng needle ang ink papunta sa balat. Ito po ay dinisenyo para lang magpasok ng tinta sa balat. So ang ating balat may tatlong layer mga lods. So nahati siya sa tatlo. Ito po ay epidermis, dermis, at saka hypodermis. Bukod sa tatlong layer natin mga lods, sa unang layer natin na epidermis ay nahahati pa po siya sa 5. So yan yung balat natin na pagka nagkaka-sunburn tayo, nagpapalit ng balat. So yan po yun. And bawat layers po niyan mga lods, meron po yung mga trabaho, kanya-kanyang trabaho. So ang tawag po doon is stratum, doon sa layer ng epidermis sa first skin natin. So ang mga cells ng epidermis mga lods, dyan yung cell ng keratin. So yan yung nasa ibabaw ng balat natin, mismong first layer. So, siya yung barrier ng skin natin and waterproof siya. So, meron din siyang kasamang mga cell ng melanin. So, yung melanin naman yung kulay ng skin natin. So, yung ibang cells, sila yung humaharang sa mga bacteria na papasok sa katawan natin. And may tinatawag din na hypodermis mga lods. So, yung hypodermis, siya po yung pangatlong layer ng skin natin. And, dyan po yung mga taba, yung mga fats natin dyan na yung mga, ang kasunod niya mga buto ganun. So, yan yung spot na hindi dapat abutin ng needle natin. Kasi dyan nagkakaroon ng yung kalat na ink, yung tinatawag nilang blown out. Ang tendency kasi noon mga lods, pagka lumagpas ka doon sa dermis, syempre nasa hypodermis ka na. Kapag ka lumagpas sa dermis ang needle, so tendency noon is mas pwedeng masira ang balat, so nagiging bumpy yung tattoo. Tapos magkokos yun na parang matagal siya gumaling. Tapos hindi siya solid talaga na malalim yung pagkabaon mo ng tinta. So parang magiging color green siya or hindi siya dark talaga na black talaga. Tapos and minsan matagal pa siya gumaling kasi nga masyado malalim yung pagkabaon mo. So hindi agad nag-heal yung nasa loob. So yung nasa labas lang yung nag-heal. And yun po yung dalawang layer skin na dapat iwasan natin, yung epidermis saka yung hypodermis. So, tendency kapag doon po pumunta sa first layer and the hypodermis, napunta yung ink na ilalagay natin sa balat. So, hindi po maganda yung kalalabasan. So, dito po sa dermis, magtatagal po talaga yung ink. So, dito po talaga dapat pumapasok yung ink pagka tinatatuan tayo. And ito po ang layer na pinaka-safe na paglagyan ng ink. So, kaya ako po sinabing safe mga lods. Dahil once na nagpatattoo po kayo, once na ma-hit po ni artist ang dermis, ay hindi po basta-basta mag-fade ng tattoo mo. Unlike po dun sa epidermis, sa first layer ng skin natin, pwede po siya mag-fade. And dun naman po sa hypodermis natin, sa pangatlong layer, once na ma-hit po ni artist yon, ay hindi naman po magiging maganda ang magiging itsura ng tattoo natin. And ayun, maraming salamat sa panonood mga lods. Pa-subscribe na lang po and pa-hit ang bell para lagi kayong updated sa mga videos ko. So ayun, maraming salamat po mga lods.